Alam mo ba, ano ang pahayag ni Rosita Trillanes sa Court of Appeals na pinaniwalaan ng Court of Appeals kaya natalo si Felix Manalo? Ito po. Hindi po pagdepensa ang ginawa ng kapatid na Trillanes. Maling pananalita po yan. Bakit po? Sapagkat ang kapatid na Rosita Trillanes gumawa ng kasulatan tungkol sa hinahanap po ninyo, Brother Wendell. Ano po ang kasulatang yon? Sinasaad niya sa kanyang sulat na may fingerprint pa. Objection, Bro Sa Janlo. Ay, saglit lang po. Yes, ano ang objection? Hindi yan kaugnay sa retraksyon. Ang tanong ko, yung detalye, di daw umano nagdipinsa. Kaya nga, naidulog sa Court of Appeals. Ganito, G. Brother Jando, Brother Wendell, sana maintindihan niyo po ano po. Willing naman po kaming pumasok sa inyong programa at harapin yung usapin yan, pero may isang bagay po kaming ipagpapauna. Kami po ay the Revealers, mga Iglesia ni Cristo, but we are an official platform. At yan ang nakalathala sa aming TikTok live at saka mga social media account. So basically, Brother Wendell, ang sa amin lang po ay aral sa aral, usap sa usap, no personal identification will reveal. Ang hindi nyo po alam or baka wala po kayong idea na ang ating judicial noon dito sa Pilipinas ay pinatay po ng mga Kastila. Ang tanong ko ngayon, Brother Wendell, papaano po maisusulong ang sinasabi po ninyong perjury kung ang mga gumagawa ng batas at ang mga hukuman noon ay hinawakan sa leeg at pinagpapatay ng mga Kastila? Natural na wala nang magreklamo kay Rosita Trillanes. Yun. Sino bang magreklamo ni Rosita Trillanes na una, yung paglagda niya ay para sa kapakanan sa founder ninyo? Alang naman kung ang founder ninyo magreklamo ng forgery dahil sa official gazette, di na yun mabago. Alang naman sino bang magsampa ng kasong forgery? Dapat yung nagreklamo noon. Sino ba nagreklamo noon? Ang founder ninyo, si Felix Manalo. Kaya nga, sa first instance, Court of First Instance, nanalo si Felix Manalo. Idinulog sa Court of Appeals, natalo si Felix Manalo. Dumaan ang ilang taon, yun pa lumabas ang retraksyon. Kaya ano ang punto dito? Inilabas ang retraksyon upang linisin ang pangalan ng founder ninyo. Ako muna ang magtanong. Brother Midan, ano tanong mo kay Brother Midan? Una, ang tanong ko kay kapatid na Midan dahil siya ay nagpahayag, no? Noong nagdipinsa si Rosita Trillanes sa Court of Appeals, ano ang nasa pahayag niya sa dipinsa? Siya ba'y tunay na ginahasa ni Manalo o hindi? Pakisagot, Brother Midan. Ito po ang sagot, kapatid na Wendell, mga kaibigang Katoliko. Ang kapatid na Rosita Trillanes, maling gamitan ng terminong depensa. Bakit po? Sapagkat ang kapatid na Rosita Trillanes ang mismong lumapit sa isang attorney para gumawa ng retraction, hindi bilang depensa, kundi pagkakataon. Bro, Sa kaso ba, hindi pa sa retraction, sa kaso pa. bro, wait lang bro. Wait lang muna ha. Humihis na siya. Brother Midan. Hindi yan. Brother Midan, wait lang muna. Ang tanong ni Brother Wendell is not about the retraction. Oo. Kundi ang tanong niya, yung una niyang pinahayag. Yung Sa Court of unang Appeals. pinahayag. Pakiulit tanong mo, Brother Wendell. Yung, ano yan, Brother Jendre? Ang son statement ang tanong ni Brother Wendell, hindi ang retraction. Mamaya na Sige. po- Oh. So, ang tanong is about yung unang pahayag, unang salaysay. So, ano yung tanong mo doon, Brother Wendell? Yung unang salaysay, Brother Wendell? Ang tanong ko, malinaw. Oh. Yung nagdipinsa siya sa Court of Appeals. Kaya nga, idinulog niya dahil natalo sa Court of First Instance. Alam mo ba, ano ang pahayag ni Rosita Trillanes sa Court of Appeals na pinaniwalaan ng Court of Appeals kaya natalo si Felix Manalo? Mga yun, dito naman tayo kay Midan Matriano.
Hello, Midan Matriano. Good evening. Magandang gabi po. Salamat sa pagkakataon at mabibigyan kami ng pagkakataon makapagtanong. Okay, At go ahead, kung bro. po ay makapagtanong po kami kay Brother Wendell po. Sige, Tungkol brother. Sige, pinaksa. go ahead, bro. Go ahead, bro. Bro Wendell, nandyan po kayo? Okay, Brother okay. Wendell? Yes, yes. Sige, go ahead. Sabi niyo po kanina tungkol doon sa libel case about Rosita Trillanes na mga isinaad ninyo kanina. Ang sabi niyo po kanina, siya po ay parang binili sa kanya yung retraction ng sulat kapalit na siya'y maging diakonesa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang katanungan ko po ay, kung yan ay kwento sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, ano po ang katunayan ninyo na sa panahong yon, yung kwentong yan na isinaad po ninyo ay existido na? Okay. Una, ating binasa ang nakasulat mismo sa pasugo na sabi niya sa kaniyang retraksyon na tinindigan niya yung depensa niya. So kung tinindigan niya yung depensa niya, sinumpaan niya ang salaysay niya. So yung pahayag ko na parang pinalit, yun ang sinabi ko kaninang opinion ko sa pangyayari. Bakit? Dahil ginawa, umano siya, batay sa nakapost, ginawa siyang diakonisa. Kaya ang tanong ko, ano ba ang qualification ng INC para magiging diakonisa? Yung talagang pag-amin niya na nagsisinungaling siya, perjury yun. Dahil sunumpaan niya ang salaysay. Ang opinion ko, kung di siya binigyan ng posisyon sa pagiging diakonisa, maglabas kaya siya ng retraksyon? Yun ang opinion ko. Opinion lang Next, po. next question. Follow up po, Brother Wendell. So, maliwanag po ang narinig kong sagot ninyo ay opinion nyo po. Sa madalit sabi po ay wala pong pruweba kundi pagbasa nyo lamang po sa mga kwento na nabasa po ninyo. Well, may prueba ang sinabi ko. Unang prueba, Ano po yun? ang prueba, si Rosita Trillanes, inlathala niyong nag-retract sa pasugo, nag-retract siya. So kung nag-retract siya, malinaw na inaamin mismo sa naturang pasugo na isang kasong krimen ang ginawa niya. Perjury yun. Dahil sa depensa niya, sinumpaan niya ang salaysay. Pagkatapos, inamin niya na hindi totoo. Perjury yun. Kaya nga, yung sinabi ko, ano ba ang qualification ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa pagiging diakonisa? Yun po Yan, ba magandang tanong yun. magiging forgerer? Pagsisinungaling? Pangalawa kong binanggit kanina na kung di siya binigyan ng posisyon, dahil wala umano siyang malapitan, di ba? Batay sa kaniyang statement, wala siyang malapitan. Tinakwil siya sa kanyang mga bagulang. Kung di siya binigyan ng posisyon bilang diakonisa, lalagda kaya siya sa sinabing retraction? Yan. Kaya nga, malaking question yan. Ayun, Brother Wendell, salamat. So base sa analisasyon ko, Brother Wendell, para po sa inyo, wait lang na-end live po yung aming live sa TikTok. Siguro ang mga kasama ko na lang po ang magre-relive. Sandali lang po, Brother Wendell, Brother Wendell, Yes. Brother Wendell, Yes. ibig mo bang sabihin na isang forgerer pinayagan nilang maging diakonisa? Yan ba? Kaya nga, yun ang sinabi ko, yun ang tanong ko. Dahil, una, sabi ko, nang inilabas yung retraction na nalathala sa kanilang Pasugo Magazine, abay, mas lalong lumubo. Bakit?
galing mismo sa pahayag ni Rosita Trillanes, tinitindigan niya ang kanyang depensa dahil natakot siya makulong sa batas. So kung tinitindigan niya ang kanyang depensa, sinusumpaan niya ang kanyang salaysay. Kung sinusumpaan niya ang kanyang salaysay at napatunayan sa Court of Appeals na hindi totoo ang bintang ni Felix Manalo na paninirang puri. So therefore, ang Court of Appeals naniniwala sa pahayag ni Rosita Trillanes na sinusumpaan niya, lalo na yung ikinakalat niya na mga liham kaugnay sa akusasyon niya. Ngayon, kung inilabas nila ang retraction at nalathala naman talaga, yun ang sinabi natin na dahil nilagdaan, may nakita natin kung nilagdaan talaga ni Rosita Trillanes, sinumpaan talaga niya, forgery yan. Nagsisinungaling siya sa nauna na niyang sinumpaan. Okay, for clarification lang dito sa ating bisita rin na si Senator, si Midan. Midan po, kuya. Midan po. Brother Midan, Apo. mayroon bang sa inyo patakaran na mga forger pinahihintulutang maging diakonisa? Ayun. So, kapag gusto niyo pong magtanong, sasagot ako pero wag niyo pong limitahan. Okay, Okay po ba? bro, paki-clarify lang bro kasi may binanggit si Brother Wendell dito na forgerer kasi nag-retract siya so lumalabas na forgerer siya. Pero ginawang diakonisa. So for clarification lang sa lahat ng manonood ngayon, pinapayagan ba ng INC na maging diakonisa ang isang forgerer? Ayun. Pagkasasagot po ako sa inyong katanungan, wag niyo po akong lilimitahan. Ay, Kasi kung bro, hindi naman kami malilimitahan po ako, kung malilimitahan po ako, pwede niyo pong itanong yan sa programa na lang po namin. Okay, actually kami dito, hindi naman kami naglilimitar eh. Apo. Naranasan kong pumasok sa The Revealers, ang sagot ko ang nililimitahan nila. Pero kami doon di kami naglilimita. Wag lang lumayo sa punto. Pero ako sa kanilang programa, pag pinasok ko yung The Revealers, nililimitahan nila ako. Doon nasa punto naman yung mga sinasabi ko. Pero dito, di nyo mararanasan yan dito kasi kami patas magipagtalakayan. So, pakisagot lang muna for clarification lang kasi yung sinasabi ni Brother Wendell kasi, may ginawa palang diakonisa sa inyo na isang forgerer. So, tanong is, for clarification lang, pinapayagan ba ng INC na maging diakonisa ang isang forgerer? Ayan. Bilang paglilinaw lang po, Kuya Jando, no? Ako po mismo ang live host sa The Revealers at never po kita nakita doon. Sa kabilang banda, dyan po sa katanungan ninyo, na sinasabi ninyong pinapayagan ba yung isang tao na may perjury na kaso? Well, una po, alamin muna natin yung kasaysayan. Kasi nagkakamali po kayo kung halimbawa ay iniisip ninyo, kaya nakuha ang retraction kasi inoperan siya na maging diakonesa, nagkakamali po. Kasi hindi ko mo nabalik loob kagad sa iglesia, agad-agad, may tungkulin agad. There is a process para maging may tungkulin sa iglesia. Sa madalit sabi, nang ang Rosita Trillanes ay mabalik loob sa iglesia ni Cristo, wala pa po siyang tungkulin, hindi pa po siya agad-agad diakonesa. At ang mga tao na itiniwalag dahil sa mga kaso, nakakabalik lang kapag po ang kaso ay resolved na. Maliwanag naman po sa binasa ni Brother Wendell kanina, problem resolved. Bakit? Sapagkat nagkaroon ng salaysay ang kapatid na Rosita Trillanes bilang retraction. Sa madalit sabi, na-resolve. Ang problema po ngayon dito ay hindi na sa sugo na sinasampalatayanan namin, kundi kay Trillanes na. Napakaliwanag na po niyan. Ganito po, Kuya Jando. Ang kapatid na Rosita Trillanes,
nang siya po ay mabalik loob, lahat po ng kanyang dapat ayusin, inayos na po noon. Kaya yung perjury po na sinasabi po ninyo, ang totoo, mahirap pong balikan ang dokumentong yan sapagkat nasa panahon po tayo ng pagsakop ng mga Kastila. Tandaan po natin, anong taon nawala ang mga mananakop dahil sa pagtigil ng digmaan. Hindi ba't kinontrol nila ang mga gobyerno natin noon dito? Maging ang mga husgado, mga lawyer? Kuya Jando? Brother Wendell, ano masabi mo doon, Brother Wendell, since sinabi niya? Okay. Una, mahirap daw umanong paniwalaan yung forgery. Kailan ba reaksyon ko, kailan ba nagsimula ang forgery? Hindi ba yan nag-exist sa panahon mismo nila ni Rosita Trillanes? Yung salaysay na sinumpaan na una, hindi pa nilang pore. Totoo ang kaniyang salaysay. Kaya nga, hindi nag-apila si Felix Manalo nang natalo siya. Oh, di nag-apila si Felix Manalo. At di mawala yung sinabi nilang case resolved dahil yang sa retraction, lalong lumulubo. Bakit? Paano na-resolve na isang sinumpaang salaysay nasa korte, nasa official gazette, pagkatapos naglabas na ng ibang sinumpaang salaysay? So, kinontra yung nasa official gazette. Yun ang malinaw na forgery. Oh. At paano masasabing hindi pwedeng i-judge natin dahil noon pa man yung kasong yan. Totoo, noon pa yung kasong yan. Pero di nagbabago kung ano ang pahayag ng mga justices nang nanalo si Rosita Trillanes. Ayun. So, Brother Midan, ano masabi mo doon? Una po, yan ay partial analysis sa partial history na mayroon ang Iglesia ni Cristo. Kasi po, Brother Wendell, mukhang pasensya na sa termino, hindi po kasi nailabas sa inyong paglalahad kanina ito. Mukhang hindi nyo po alam or baka wala po kayong idea na ang ating judicial noon dito sa Pilipinas ay pinatay po ng mga Kastila. Pinatay po nila lahat. Ang tanong ko ngayon, Brother Wendell, papaano po maisusulong ang sinasabi po ninyong perjury kung ang mga gumagawa ng batas at ang mga hukuman noon ay hinawakan sa leeg at pinagpapatay ng mga Kastila? Paano po maisusulong yung perjury na hinahanap po ninyo sa kapatid naming si Rosita Trillanes? Pakisagot po. Brother Wendell? Okay, natural na wala nang magreklamo kay Rosita Trillanes. Sino bang magreklamo ni Rosita Trillanes na una, yung paglagda niya ay para sa kapakanan sa founder ninyo? Alang naman kung ang founder ninyo magreklamo ng forgery dahil sa official gazette, di na yun mabago. So, Teka, Brother Wendell, Kastila ba nabanggit ko? Wait lang muna, Brother Midan. Hindi pa tapos si Brother Wendell. Ang sinagot ko, ang kaugnay sa forgery, alang naman sino bang magsampa ng kasong forgery? Dapat yung nagreklamo noon. Sino ba nagreklamo noon? Ang founder ninyo, si Felix Manalo. Kaya nga, sa first instance, Court of First Instance, nanalo si Felix Manalo. Idinulog sa Court of Appeals, natalo si Felix Manalo. Dumaan ang ilang taon, yun pa lumabas ang retraction. Kaya ano ang punto dito? Inilabas ang retraction upang linisin ang pangalan ng founder ninyo. At saka, Brother Wendell, correct me if I'm wrong,
Kasi yung binasa mo ko kanina na galing sa kanilang pasugo, Brother Wendell, I think wala ng kapangyarihan ang gobyerno ng Espanya sa panahon na yun. Sa tingin ko lang, Brother Wendell, anong taon na ba yun, Brother Wendell? Kasi Kastila yung sinabi ni ano eh, Brother Mid. Kastila, anong panahon pa yung Kastila na wala sa Pilipinas eh. Yung pong Kastila na termino na nabanggit ko ay part of Sliptang lang po. Yun ay mga Hapon. So ibig sabihin, ano ka bro? Hapon. Ano lang siya, nagkamali ng pagbanggit niya instead na hapon. Nag-establish siya ng doubt. Kasi kung totoo pa yung sinasabi mo na under ng Kastila or Hapon, yung kaso na inilathala ng inyong pasugo, bakit hindi nakalagay sa pasugo nyo? O yun ang hindi po inilahad ni Brother Wendell. Ayun Pero ang nasa nasa naman yung pasugo ano? nyo. Nasa naman yung ebidensya na yung judicial nung panahong yun, eh Oo, hawak hindi, hawak Hapon. sa leeg. Hawak sa leeg ng mga Hapon. Yan, Brother Jando. Ganito po yan, Brother Jando. Gaya nga po ng sinasabi ko, ang inilahad po ni... Brother PR, ito lang. Wait lang muna. Kasi, Brother Jenre, Brother Jando, hindi tatanungin ko lang siya ng ganito. Paroin lang kasi, Pwede Brother naman Wendell, po bro, Jenre, wait lang. Wait lang muna, Brother Jenre. bago siya magsalita, tanungin natin ng maayos. Yun lang po Kasi muna. tatanungin nga natin kasi ganito, pinaratangan niya si Brother Wendell, nga yung ginamit na ni Brother Wendell na pasugo is, parang kulang ng history, kulang daw. So, kung maaari sana magpalabas siya ng history at saan niya nakuha na yung panahon na nilitis yung kaso ni Manalo at ni yung si Teresita Trillanes ay under ng gobyerno ng Hapon ang Pilipinas. Sana maglabas, wag yung puro istorya lang. Kasi si Brother Wendell naglabas ng ebidensya, hindi puro laway. Pagpakita ka, anong history mo nabasa yan, na noong panahon na nilitis ang kaso ni Manalo at ni Trillanes ay under ang Pilipinas sa sibilisasyon ng Hapon. Yan lang ang hiling ko para tumama ka naman sa pag-negate mo sa ipinahayag ni Brother Wendell. Huwag yung mag-establish lang tayo ng doubt sa mga tao. Sige. Wait lang ha. Ipatuloy ko muna siya kasi pinutuloy ni Brother Jenre. Brother Midan, pagpatuloy mo sinabi mo kanina, Brother Midan. Ayun. So, bahagi ng sasabihin ko ay mahagilap itong sinasabi ng Brother John Ring, no? Doon po sa sinasabi ko kanina kay Bro Wendell, sabi ko, ang kanyang inilahad ay parte ng history ng Iglesia ni Cristo. Pero bahagi lang yun. Hindi niya nailahad kung bakit nagkaroon ng mga ganong kwento, mayroon siyang mga kwento na hindi na isaad. At yan ang sinasabi ko na hindi na ilahad kanina. Alin yon? Alin ba yung sinasabi ko na yon? Una, Brother John Riz, tinatanong niyo po na nasa panahon ng pagsakop ng Hapon, sa history pa lang po ng bansang Pilipinas. Noong taong 1942, pinag-uusapan na po yan. Sino po ang nakakasakop sa atin noon? Sana alam nyo na po yan, Brother Junri. Dahil hindi po lingid sa kaalaman ng napakaraming Pilipino na nagbabasa ng history kung paano tayo sinakop ng mga Hapon nung time na yan. At saka isa pa, yung sinasabi po ni Brother Wendell kanina, Brother Jando, balikan ko lang po. Sabi niya kanina, kapag ka sa hukuman, nagsalaysay ka ng iyong pagpapahayag, at pagkatapos ay nagkaroon ka ng retraction bilang pagbawi sa nauna mong pahayag, perjury yun. Gaya nga po ng argumento ko, sa madalit sabi, wala na po ang kamalian sa sugo ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo, kundi na kay Rosita Trillanes na. Pero sa kabilang bandang, hinahanap po ni Brother Wendell, sabi niya, gaya po nung naitanin nyo rin kanina, Bro Jando, sabi niyo po kanina, tumatanggap ba kayo ng diakonesa na may kasong perjury? Ganito po yan. Una po, kapag ka ang isang tao na balik na sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi agad-agad may tungkulin. Pangalawa, wala pong katunayan ang inyo pong sinasabi na siya ay may kaso
nung siya'y maging diakonesa sa loob ng Iglesia ni Cristo, wala po kayong may lalabas na ganyan. Tinitiyak ko po yan. At pangatlo, yung itinanong ko po kay Brother Wendell kanina, sino ang magpoproseso ng perjury kay Rosita Trillanes, pinagpapatay nga ng mga Hapon ang ating hukuman. Sino? Sa madalit sabi, walang naiproseso para ang kapatid na Rosita Trillanes ay magkaroon ng ganung uri ng kaso. Pagkatapos po ng ganoong kasaysayan, ang mga Hapon ay umalis na sa ating bansa. O, pakisagot po yan, Brother Wendell. Teka lang, Brother Tiara. Bro Wendell, Yes. anong taon ba, Brother Wendell, yung kaso ni Trillanes at kay Manalo? Anong taon yun, Bro Wendell? Una, ang kaso niya na yung nag-retract siya ay pinalagdaan niya, Notary Public, sa December 31, 1952. Tandaan Nako. natin, 1942, 1945, Wala nang 1942-45, Hapon yun. Oh. Correct! Ang Pilipinas, sa pagkakalam ko, na liberate tayo ng mga Hapon 1945. Naalala ko sa istorya. Ang layo naman, wala na yung Hapon. Tapos sabihin mo, under pa ng Hapon. Wala. At ang punto dito, ang pag-analyze natin sa presentasyon nila. Yeah? Sabi niya, sino ba ang maghabla umano ng forgery? Natural, wala na maghabla ng forgery dahil talagang inilathala nila ang layunin upang linisin talaga ang pangalan ng kanilang founder. Pero nasa official gazette na yan. Sa anong paraan na nilinis yung retraction? Kaya nga, sa ating komento na batay sa kasulat na retraksyon na nalathala sa kanilang Pasugo Magazine, sinabi kasi diyan ni Rosita Trillanes na yung kaniyang pahayag, ulitin natin yung kaniyang pahayag, akusasyon niya ni Felix Manalo, ay tinitindigan niya sa Court of Appeals. At ano ang resulta? Ang Court of Appeals pumapanig kay Rosita Trillanes. Ngayon, nasa official gazette na. Pagtakbo ng ilang mga taon, kailan yan ang pinalagdaan niya kay Froilan Tafalia, Notary Public, December 31, 1952. So, yon ang kanyang retraksyon. So, anong punto dito? Ang punto dito, kahit pa walang naghabla niya na forgery, malinaw na ang pag-retract niya sa sinumpaang salaysay ay isang forgery yan. Okay, for clarification lang Brother Wendell, ang retraction ni Rosita Trillanes nangyari sa December 31, 1952. O yun, nalagdaan ng Nalagdaan Tafalia, Notary Public. nalagdaan noong December 31, 1952. 1952. Sabi ni Brother Midan kanina na nung panahong niya walang naghabla ng forgery kasi hawak ng Hapon sa leeg yung judicial sa Pilipinas. Brother Midan, for clarification naman ngayon, noong 1952 ba ay hawak pa rin sa leeg ang judicial ng Pilipinas ng mga Hapon? Yan, magandang tanong yan. Ayan. Una po, itatama na muna natin si Brother Wendell. Hindi po December 1952, kundi October 14, 1952. Sana... Sige. October... Sandali lang, Nine- Laura Jando. No? Wait lang. Ito kasi ang mabasa natin sa kanilang pasugo. Oh. Sige, pasuko ba na rin? Go ahead. Froilan Tafalia, Notary, December 31, 1952. So, mismong na... Patingin po ulit. Pakita ba na rin? Pakita daw ulit. Ito, subscribe and sworn.
before this 21st of November 1952 in the city of Manila, Philippines, affiliate, established. Yan. Okay, Wala so, November 7, 1952, Prolian, Tapalia, Notary Public until December 31, 1952. Wala So- wala pong nakasulat doon na December, ha? bro, meron bro, meron. Ang klaro niyan. Brother Wendell, pakita ulit, Brother Wendell, pakita ulit. Yan, nakasulat. December Ayan o, Froilan, 31, Tapalya, 1952. Notaryo Public until December 31, 1952. So hindi May- nga 19 hindi nga December. Nakalagay nga bro, until this December 31 until December 31, 1952. Ganito, Brother Jando, kasi meron akong kopya ng Wait lang. papeles. Ako, Wait lang muna bro. So sabi ni Brother ni Dan, October. Sabi ni Brother Wendell, December. Pero the same year, 1952. So ang tanong... Ibalik ha. Ito, sige ka. makita ninyo, yung sinumpaang salaysay, ito, subscribed and sworn to be for me this 21st day of November 1952 in the city of Manila, Philippines. Affiant, exhibit to me her residence certificate number on November 7, 1952. Prolian, Tapalia, Notary Public, December 31, 1952. Okay. So maliwanag doon Sa na Pasugo yan, November. sa Pasugo yan. Sa Pasugo, 1963 yon. So, November 1952 until December 31, 1952. Sabi niya kanina, Brother Midan, is October. Pero the same pa rin, 1952. Ang tanong ko kanina, Brother Midan, for clarification lang, kasabi mo kasi kanina, walang nagsampa ng kasong forgery kasi ang judicial ng Pilipinas hawak sa leeg ng mga Hapon. So, ang tanong, noong 19... Kailangan po ay mai-resolve po muna natin yung ating sinasabi doon sa taon. Kasi po, Brother Jando, yung pong sinasabi ni Brother Wendell na December 31, 1952, hindi po yun ang araw at yung date kung kailan naglathala ng retraction ang kapatid na Rosica Trillanes. Yung pong December 31 kasi doon, 1952, is validation of notary. Validation, kaya nga ang sabi doon, until December 31, 1952, pero kailan po nagkaroon ng retraction? Ito'y history ng Iglesia ni Cristo at mayroon po akong katunayan dyan. Babasahin ko po ang mismong papeles na sinasabi ko. Sa huling bahagi na isinaad ni kapatid na Rosita Trillanes, bilang katunayan ng lahat ng nagsasaad sa itaas nito, ay inilagda ko ang aking sariling pangalan ng kusang loob sa harap ng dalawang saksi ngayong 14 ng Oktubre 1952. Yun ang kanyang retraction. Ibig sabihin sa history po ay nagkakaroon tayo ng pagkakamali, no? Sa reading comprehension, pasensya na po. Kasi kaya nga may terminong until kasi validation of notary yun. Okay, Okay, so, Brother wait lang muna, Brother Wendell, wait lang muna. So, yung may binasa siya na October 1952. Okay. So, yung tanong ko ulit, bro, ulitin ko tanong ko kanina ha, for clarification ha, kasabi mo kasi kanina, kaya walang nagsampa ng forgery, yun ay dahil sa hawak sa leeg ng mga Hapon, yung judicial na Pilipinas nung panahong yon. So, ulitin ko yung tanong ko, noong 1952, hawak pa rin ba ng mga Hapon sa leeg ang judicial na Pilipinas? Yes or no? And no. At isinaad ko na po kanina yan, Brother No. Jando. Okay, no. Gaya nga po nung sinasabi ko kanina, especially dito sa 1942, yan kasi ay
naging mainit noong 1942. Ano po? Gaya nga ng sabi ko, noong 1942, hawak ng mga Hapon, pinagpapatay nga po ang ating mga hukuman nung time na yan. No? Pinagpapatay po ng mga Hapon, kaya yung pong hinahanap ni Brother Wendell kanina na perjury ng kapatid na Rosita Trillanes, dapat merong perjury yung kaso yon. Kasabay po ng tanong ninyo, Brother Jando, dapat itong si Rosita Trillanes pala ay may kaso. Tumatanggap ba ang Iglesia ni Cristo ng may kaso na magiging diakonesa? O mali po yun. Ano po? Ikinokorek po natin. Hawak ng mga Hapon nung time na yon. Kailan lang umalis ang mga Hapon? Noong pong 1945 na. Sa madalit sabi, noong 1952, wala na po yan. Pero ang malaking katanungan dito, nasasagot po ba? Ulitin ko. Ang malaking katanungan dito, nasasagot po ba ang pagtutuwid ko sa kasaysayang inilahad po ni Brother Wendell? Opo. Bakit? Una, nagkaroon po ng misunderstanding or reading comprehension problem ang kapatid natin na si Wendell sa kanyang binasa na referensya. Yun po ay hindi declaration ng retraction, date of declaration ng retraction, kundi validation of notary ng isang attorney. Pangalawa, ang kapatid na Rosita Trillanes nang makabalik loob sa Iglesia ni Cristo, hindi agad-agad may tungkulin. Bilang pagtutuwid po, ang kapatid na Rosita Trillanes na-resolve lang kailan? Noong pong 1952. May hawak ba ang mga Katoliko na mga kaibigan namin na ang kapatid na Rosita Trillanes ay may kasong forgery nung siya'y nag-diakonesa? Kapag po nasagot ninyo yan, talo ako. Pag may pruweba po kayo, kapatid ni Jando. Brother Wendell, may Okay. tanong naman ako, Brother Wendell. Sandali. Alin ang mauuna, Brother Wendell? Ang pag-retract ni Rosita Trillanes o ang kasuhan siya ng forgery? Alin ang mauuna doon sa dalawa? Hindi. Una, ang kinasuhan siya ni Felix Manalo ng libel. Natalo siya sa Court of First Instance. Idinulog yan sa Court of Appeals. Nanalo, pinanigan ng Court of Appeals si Rosita Trillanes. Kaya nasa official gazette yan. No? Ang desisyon na nauna nating binasa. Batay sa mabasa sa pasugo, sa retraksyon ni Rosita Trillanes, sinabi niya na yung naidulog sa Court of Appeals, tinitindigan niya dahil natakot siya sa batas. Kung tinitindigan niya, therefore, sinumpaan niya ang salaysay na totoo talaga ang kaniyang pahayag at hindi paninirang puri. Legal yun dahil may desisyon ang Court of Appeals. Pinanigan ng Court of Appeals si Rosita Trillanes. Ngayon, punta tayo sa sinabi niya, October ang mabasa sa dokumento niya. Kailan po ba nagiging legal yon ng sinumpaan niya at may notary na? Subscribe and sworn to be for me, sabi ni Froilan Tapalia noong Oktubre 21, noong 21 ng Nobyembre 1952 at until December 31. Yun ang kasaysayan. Ang punto dito sa ating pagtalakay, ano ang maitawag? Totoo walang nagsampa ng kaso. Yun! Huwag mo nang palakpak. Walang nagsampa. Sino bang nagsampa na ang layunin nila para lang linisin ang pangalan ng founder ng Iglesia ni Manalo? Di ba? Wala talagang nagsampa. Pero anong tawag mo sa isang tao na may sinumpaan ng salaysay pagkatapos binawi niya? Anong tawag niyan?
Brother Wendell, yung tanong ko ba, kung halimbawa kinasuhan siya ng forgery, so alin ang mauuna? Yung pag-retract niya o yung kakasuhan siya ng forgery? Alin mauuna doon kung sakaling kinasuhan siya? Natural yung pag-retract niya dahil yung retraction niya ay dokumento yon para sa forgery na kinukontra niya ang nauna niyang sinumpaang salaysay nung nanalo siya sa Court of Appeals. So sabihin, mauuna ang retraction. At ang retraction ginawa noon daw October 1952. At dahil nangyari ang retraction, lagi. Ato ba ko sa miming? At dahil nangyari yung retraction, ibig sabihin, ang follow-up doon, yung pagsampa na ng kaso ng forgery. Yun na. Kasi napatunayan na nagsinungaling siya dahil inaamin niya na nag-retract siya, nagsinungaling siya. So ang follow-up doon, yung forgery na kaso na. Sabi niya kasi kanina, wala nang mag-aasikaso ng forgery na kaso kasi hawak ng mga Hapon sa leging judicial. So ano masabi mo doon, Brother Wendell? Ito ang punto. Kahit ba hindi siya sinampahan ng kasong forgery, ang kanyang ginagawa mismo, malinaw na isang pagsisinungaling sa harap ng batas. Bakit? Una, tinitindigan niya. Sinusumpaan niya. May notaryo ang sumpa niya. At nanalo sa Court of Appeals. Ay, Magsalita lang po ako, Bro Jendo. So Takbo sa... base po sa Sandali muna. wait lang muna bro. Kasi may kina-clarify tayo rito. Wait Sige lang muna ba? Sige, go ahead, sa Brother Wendell. pagtakbo sa panahon, yun na, lumabas na ang inilathala nila sa kanilang pasugo na si Rosita Trillanes ay nag-retract. Okay nga? Okay. Yun ang ating komento. Batay sa retraction niya, binago niya ang naunang sinumpaan niyang salaysay, yun ay tinatawag na forgery. So, ibig sabihin, Brother Wendell, wala nang nagkaso sa kanya ng forgery kahit na nag-retract na siya. Ang reason is dahil pabor na sa kalaban yung retraction niya. Natural. Ganon. Ganon. So wala nang magkakaso sa kanya ng forgery kasi pumabor na sa kanila. Yun ang naunawaan ko. Pero ang sabi kasi kanina ni Midan, kaya daw walang nag-asikaso ng kasong forgery kasi hawak sa liig ng mga Hapon yung judicial natin. So, ibig sabihin mo, Brother Wendell, yung sinabi kanina ni Midan na kaya daw walang nag-asikaso ng kasong forgery kasi hawak sa liig ng mga Hapon ang ating judicial, yun ay isang kasinungalingan lang o talagang nagkamali lang siya ng tansya doon? Una, nang sinabi niya ni Midan na walang nag-asikaso sa kasong forgery dahil hawak ng Hapon at may mga pinatay umano, di inaamin niya na may forgery nangyari. Wala lang nag-asikaso. Kaya nga, ang di masagot, kung may inaamin siyang may forgery nangyari, wala lang nag-asikaso dahil hawak ng Hapon, ang tanong diyan, pwede bang tanggapin sa pagkadyakalnisa yung forgerer? Ayun. So, ayan. So, nauuwi tayo ngayon sa unang tanong. Nauna ang retraction, dapat sumunod doon yung kasong forgery. Pero walang nagsampa ng kaso kasi pabor na sa kalaban. So, ibig sabihin, forgerer siya nung nag-retract siya. Dahil napatunayan siya'y forgerer nung nag-retract siya kahit wala pang nagsampa ng kaso sa kanya dahil ang reason, pumabor sa kalaban yung resulta. Ang tanong ngayon dyan, bakit naging Diakonesa sa INC ang isang forgerer? Pakisagot yung Brother Midan kasi yun ang naging isutan ng talakayan eh. Ayun. Una po, ang inyong mga sinasaad sa pagkakataong ito tungkol sa perjury, sariling statement nyo lamang po at hindi galing sa mga attorney, lawyer, na mga taong included sa panahon ng ating pinag-uusapan. Pangalawa po, ang pinag-uusapan po natin ditong kaso ay kaso na dapat dinideklara ng isang hukuman.
sila ang magdedeklara kung talagang forgery ba, napatunayan o hindi. Sila magdedeklara nun, hindi po kung sino-sinong Pilipino sa kasalukuyang panahon, year 2025. Ano po? Sa kabilang banda, ganito po yan mga kapatid. Ano po? Kapag ka ang isang argumento tungkol sa isang kaso ng tao, pag hindi na iproseso sa hukuman, may kaso o wala? Ang sagot mga kapatid, wala. Walang kaso. Paano magkakaso nga yan? Pinatay nga ang ating mga judicial noon, ang ating mga hukuman. Ngayon, nung umalis ang mga Hapon noong 1945, nabuhay ang kaso. Noong 1952, ipinapaalala ko po sa inyo ang nagsampa ng kaso, si kapatid na Felix Manalo, hindi po ang kapatid na Rosita Trillanes. Walang ipinasang, walang kaso na i-final ang kapatid namin na Rosita Trillanes. Ang tanging nangyari lamang noon, ang mga ministrong itiniwalag, ng sugo noon, ang kapatid na Felix Manalo, ay sila mismo ang gumawa ng sulat na pinalagdaan lang kay Rosita Trillanes. Bakit? Anong pagkakaugnay ba ng Rosita Trillanes at dito sa dalawang ministro na include sa pagpapakalat ng mensahe? Kasi po, yung kapatid ng isang ministro noon, dating ministro sapagkat natiwalag, ay karelasyon ng Rosita Trillanes. Pinilit lang nila ang dalaga na pumirma at ang kanilang kondisyon, yun ay ipababasa lang sa iglesia at hindi ilalabas. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala pong Rosita Trillanes na nag-file ng kaso sa kinikilala naming sugo. Manapa, ang sugo mismo ang nag-file ng kaso. Ngayon, ang isang tao po na nagfa-file ng kaso sa kanyang inaakusahan, may karapatang bawiin po yun mga kapatid. Kung mapatawad ko na ang tao at ayaw ko nang ang taong yun ay mas lalo pang madiin. O di ba, hindi ba biblical yon na magpatawad kayo? Biblical lang ginawa ng sugo namin na patawarin ng kapatid na Rosita Trillanes. Balikan po natin ang argumento po ninyo, mga kapatid naming Katoliko, mga kaibigan. Ang argumento po ninyo, may perjury case ang kapatid na Rosita Trillanes. Tanong, sino po ang nagsabi na may perjury case siya? Wala ni isang husgado sa panahon nila na may sinabing may perjury yan. Kahit noong 1952 pa, may nakita po ba kayong kasulatan galing sa husgado, galing sa hukuman ng kapatid na Rosita Trillanes ay sinabing siya'y may perjury? Kung wala, sa makatwid, ang kapatid na Rosita Trillanes na nagbalik loob sa Iglesia ni Cristo ay wala pong pananagutan o kasalanan sapagkat walang naiproseso. Hindi ko mo inakusahan ka, obligado, may kasalanan ka kaagad, may paglilitis pa yon. Kaya po yung mga hindi po abogado, medyo, konting distansya po, mga kapatid, Ang katanungan ko sa inyo, Brother Wendell. Hindi, ako muna ang magtanong. May perjury Ako siya. muna ang magtanong, Bro, wait lang bro. Kasi, Brother Midan, wait lang. Tanong, dahil siya Wait lang, magpahayag. Brother Midan, wait lang ha, kasi ikaw yung nagpahayag. Magtatanong ngayon si Brother Wendell. Brother Wendell, ano tanong mo kay Brother Midan? Una, ang tanong ko kay kapatid na Midan, dahil siya ay nagpahayag, no? Noong nagdipinsa si Rosita Trillanes sa Court of Appeals, unang tanong, ano ang nasa pahayag niya sa dipinsa? Siya ba'y tunay na ginahasa ni Manalo o hindi? Pakisagot, Brother Midan. Ito po ang sagot, kapatid na Wendell, mga kaibigang Katoliko. Ang kapatid na Rosita Trillanes, maling gamitan ng terminong depensa. Bakit po? Sapagkat ang kapatid na Rosita Trillanes, ang mismong lumapit sa isang attorney
para gumawa ng retraction hindi bilang depensa kundi Bro, Sa kaso pa, hindi pa sa retraction, sa kaso pa. Bro, wait lang bro. Wait lang muna ha. Wait lang muna ha. Humihis na siya. Brother Midan. Hindi yan. Brother Midan, wait lang muna. Ang tanong ni Brother Wendell is not about the retraction. Oo. Kundi ang tanong niya, yung una niyang pinahayag. Yung Sa Court of unang Appeals. pinahayag. Pakiulit tanong mo, Brother Wendell. Yung unang pinahayag ha. Malinaw ang tanong Ganda. ko. Yung Ang son statement ng tanong. Ako ay sasagot. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Hindi. Wag- Brother Junre, wait lang muna, Brother Junre. Wait lang muna. Isa lang ha. Brother Junre, ano yan, Brother Junre? Ang son statement ng tanong ni Brother Wendell, hindi ang retraction. Mamaya Sige. Oh. So, ang tanong is about yung unang pahayag, unang salaysay. So, ano yung tanong mo doon, Brother Wendell? Yung unang salaysay, Brother Wendell? Ang tanong ko, malinaw. Oh. Yung nagdipinsa siya sa Court of Appeals. Kaya nga, idinulog niya dahil natalo sa Court of First Instance. Oo. Nadala sa Court of Appeals. Alam mo ba, ano ang pahayag ni Rosita Trillanes sa Court of Appeals na pinaniwalaan ng Court of Appeals kaya natalo si Felix Manalo? Pakisagot, Brother Midan. Ito po. Hindi po pagdepensa ang ginawa ng kapatid na Trillanes. Maling pananalita po yan. Bakit po? Sapagkat ang kapatid na Rosita Trillanes gumawa ng kasulatan tungkol sa hinahanap po ninyo, Brother Wendell. Ano po ang kasulatang yon? Sinasaad niya sa kanyang sulat na may fingerprint pa. Objection, Bro Sa Jando. ay, saglit lang po. Yes, anong objection? Hindi yan kaugnay sa retraction. Yung sinabi niya, ang tanong ko, yung detalye, di daw umano nagdipinsa. Kaya nga, naidulog sa Court of Appeals. Counter objection, Brother Jan. Bro Jando, Wait lang muna. ang tanong ko, ano Wait lang muna, Brother Wendell. So, dinulog sa Court of Appeals. Yung Court of Appeals, ibig sabihin, no, pag dumulog ka doon, dumidepensa ka. Yan, natural. Kasi Court of Appeals, di ba? Oo. Mag-aapila ka. So, Si Brother Wendell, ang tanong ni Brother Wendell about sa kaso na inihabla ni Manalo kay Trillanes. Si Manalo ang nagkaso, kaya didipinsa talaga si Trillanes. Kaya dumipensa. Ano ang nakalagay sa sworn statement ni Trillanes as defense doon sa mga paratang ni Soriano? Soriano, hindi Soriano. Hindi Soriano. Brother Jando, dapat ako po ang magsasalita po, hindi po yung iba. Ayun na nga, kinaklaro ko lang eh. So, ang tanong ni Brother Wendell, Brother Midan, is not about the retraction, kundi yung sinalaysay ni Rosita Trillanes doon sa Court of Appeals. Yun ang tanong niya. Pakisagot yung Brother Midan. Ayun po. Ano po? Alam niyo po, mga kaibigan, kung bakit ko po ginagamit ang sulat ng kapatid na Rosita Trillanes? Simple lang po kasi inilahathala niya doon na wala siyang paglaban sa sugo. Kaya mali po ang inyong sinasabi, Brother Wendell, Bro na si Jando, hindi kapatid yan na ang Rosita tanong ko. Trillanes. Teka lang, Bro naharang Jando. po tayo. Yes, Brother Wendell. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, kaugnay pa sa Court of Appeals, ano ba ang pahayag ni Rosita Trillanes sa Court of Appeals kung saan Babasahin ko po. siya ang nanalo? Siya ang pinaniniwalaan sa korte, sa Court of Appeals. Ito po, Sige, babasahin babasahin ko daw sa inyo. niya. Babasahin ko po ng buo, pagtiyagaan nyo lang at medyo may kahabaan po ito. Babasahin ko. Sabi dito, akong si Rosita Trillanes, Pilipino, may sapat na gulang, may asawa at kasalukuyang naninirahan sa 639 Margal, Manila. Pagkatapos na makapanumpa sa harap ng batas na nagsasaysay ng mga bagay na sumusunod. Noong 1939, kami ni na Reynaldo Bro Jando, objection.
Yes or no objection? Babasahin lang po eh. Hindi yan ang pahayag niya. Ito ang sinabi niya. Sandali, hindi yan ang pahayag niya sa Ito Court ang of sinabi Appeals. niya. Yung binasa niya, yun ang retraction ni Rosita Trillanes na nakasulat sa Pasugo Magazine, Pebrero 1963. Page 80. So ang binabasa ni ang binabasa ni Brother Midan yung retraction. Ito, pakita ko ha. Pakita ko. Mari mo ipakita yung ano, Brother Wendell, yung sinasabi ng yung nasa Court of Appeals. Ipakita ko ha. Ito ang binasa niya. Affidavit, retraction. Nasa Pasugo, Pebrero 1963. Page 8. Teofilo Ramos ang nagsulat. Ako si Rosita Trillanes, Pilipino. May sapat na gulang. May asawa at kasalukuyang nakatira. Nanirahan sa 639P Margal. Ito ang noong 1939. Ito ang retraction. Ang tanong na iniiwasan niya, yung pahayag na pinaniniwalaan at siya ang nanalo sa Court of Appeals. Brother Midan, ang tanong nga ni Brother Wendell is not about the retraction. Kasi yung binasa mo ngayon lang, yun ay ang retraction. Ang tanong niya is yung inapila ni Trillanes sa korte kung saan is kinampihan ng korte si Trillanes at siya ang nanalo. Ano yung sinabi doon ni Trillanes? Yun ang tanong ni Brother Wendell. Ayun. Gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo kanina, yan pong sinasabi ninyo na pagkontra niya, pag-apilan niya, ay hindi po niya yan gawa. Yan ay ipinilit lang na sa kanya ina-address. Kaya balikan po natin yung sinasaad ng kapatid na Rosita Trillanes tungkol sa isang makatotohanan na kaganapan kung bakit mayroong libel case na pinag-uusapan. Kasi po, ang Rosita Trillanes, pinapirma nga lang ng mga tiwalag na ministro sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya ang gumawa niyan. Hindi siya ang gumawa ng kwento para magkaroon ng kaso. Ang kapatid na Felix Manalo, ang gumawa ng kwento ay ang mga ministrong itiniwalag sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, nasaan ang sagot po ninyo, Brother Wendell? Na may kasong... saglit lang. Brad Jando. Nasaan ang sagot po ninyo? Brother Wendell, wait lang. Huwag mong pahintulutan na Nasaan ganyan, Brad Jando. perjury case? Yun na nga. Nasaan? Yun na nga. Wait lang ha. Brother Midan, kanina pa sinasabi ni Brother Wendell, yung sagutin mo yung inapila ni Trillanes sa Court of Appeals, hindi yung kanyang retraction. Yung pinaniniwalaan ng korte kung saan Brother Wendell, may kopya ka nun? may kopya ako, Ang pero gusto ko pinaniniwalaan po kasi ng nagaling mga sa korte kanya. na sinasabi ninyo, hindi ang Rosita ang may gawa, kundi mga tiwalag. Ang mga tiwalag daw yung Brother Wendell ang gumawa daw nung sinasabi niya. Mga tiwalag yung sinabi niya. Una ang punto, yung sinabi niya, huwag mo na siya mag-interrupt, Brad Jando. Bro, huwag ka muna mag-interrupt, bro, Midan, kasi hindi nagkakasabayan eh. Hindi po kasi napagbibigyan ko sa akin sa Hindi, imposible sinasabi. Dapat po ay naglabas ng pruweba na may forgery case ang Rosita. Bro. Sinulat ng mga ministro kasi dokumentado yan sa korte. Imposible namang ministro lang sumulat yan. Naintindihan ko, Brother John Ray. Pero brother Midan, wag mo muna kasi best kasi sa sagot mo kasi sa naunawaan ko. Sagot ka lang konti tapos tinatalon mo kaagad doon sa sa retraction. Tapos maniningil ka kaagad doon sa mayroon bang forgery case? Wait lang muna. Kasi ang tanong ni Brother Wendell, ano ba ang sinabi ni Trillanes doon sa apilan niya sa Court of Appeals? Ano ba sinabi doon? Yun ang tanong ni Brother Wendell. Pakisagot mo lang muna yun. Brad Jando, sandali Yes. muna. Wala po sa sandali muna, Bro Midan. Bawanon. Sandali muna, Bro Midan. Una, Brad Jando, ang punto dito. Yung sinabi niyang gawa lang yan sa mga tiwalag, unang punto dito, ibig sabihin, kung gawa lang yan, walang kabigatan. Pero ang punto, Kaya nga po pinatawad nanalo
sa Court of Appeals. Therefore, pinaniniwalaan ng mga hukom sa Court of Appeals. Kaya nga, ang aking tinanong, ano ba yung unang sinumpaan niya nang nagdepensa siya? Pero, kitang-kita talaga, umiwas siya, ang binasa niya, yung nalatahalang retraksyon, na hindi yan ang tanong. Brother Wendell. Lagbas na tayo ngayon at may schedule pa kami ng vigil sa patay. Tanong ko po, Brother Wendell, ilabas ibigay niyo mo po. na lang First kay year bro. case ng Kabusita Trillanes, Ibigay nasaan mo na po? lang kay... Wait lang. Brother Midan, sabi ni Brother Wendell, lagpas tayo sa oras kasi hanggang 10 lang yung programa namin at kita-kita naman na 10:26 na. Balik tayo bukas. So, bukas na lang ulit. Ito ba, Brother Jando, na kumbaga parang ang sitwasyon po ay mabibigyan kami na kami ay nakikisuyo lamang po sa programa ninyo. Mabibigyan kami ng special na treatment na kami po sa The Revealers ay mabigyan ng special slot time para po mapag-usapan ng bagay na yan bukas. Yan na nga. Yun ang reason kaya ko kinokontrol yung sapawan dahil hindi kasi magkakarinigan kung nagkakasabayan. So Opo. dahil tayo halata naman na tayo nabitin sa episode na ito. So bukas ng gabi, kung papayag kayo, balik kayo bukas ng gabi. At ikaw pa rin, Brother Midan, yung makakausap ni Brother Wendell. Apo. At malamang ilalabas si Brother Wendell yung sinalaysay doon sa Court of Appeals para naman is mabigyan talaga ng linaw kasi ang tanong niya about sa Court of Appeals, sagot mo naman nasa retraction. So hindi tayo magkakasundo tayo doon. So mas better na makuha din yung file na yon at ano masasabi mo sa file na yon. Pero bukas na dahil 10:27 na. Tsaka yung anak ko Special time slot po sa The Revealers. Bukas po, Brother Jando. Brother Wendell. Okay ka ba doon, Brother Wendell? Bukas special. Sige, okay. So, bukas, ang ating episode bukas is Brother Wendell Talibong versus Brother Midan. So bigyan Opo. sila ng pagkakataon na sila ang magpahayag and then pagkatapos yan sila na naman ang tatanungin at ganun din kung tayo ang magpahayag tayo naman ang tatanungin. Sige. Ganito po, Brother Wendell, kung ganyan po ang magiging sistema natin, lumalabas po na kami po ang nasa highlights at kami po ang nagpapatanong. Bakit hindi na lang po kayo ang dumayo sa aming programa at ituturing namin kayo doon gaya ng pagturing ninyo sa amin ngayon? Dito na lang tayo dahil ipagpatuloy natin dito. Ako po bukas kung programa po ninyo. Dito na lang tayo. Bro Midan, wala kaming live sa TikTok. Unang-una, wala kaming live sa TikTok. At pag pumasok si Brother Wendell doon, mawawala siya sa live namin. So, dahil kaya mo naman pumasok sa live namin, dito tayo mag-usap, at sisiguraduhin ko na hindi kayo magkakasapawan. So, pakiusap sa mga timang kasamahan na huwag tayong magsapawan. Kung may gusto magsalita, is mag-excuse muna, at kung papahintulutan kung masalita kayo. Pero ito ay sa pagitan bukas ni Brother Wendell Talibong at saka ni Brother Midan. Kay Brother Midan, payag ka dun bukas, Brother Midan, kayo ni Brother Wendell ang main ng programa bukas, yung talakayan nyo bukas. Ano po ang eksaktong paksa, Brother Jando? Ang paksa, ano yung paksa, Brother Wendell? Patungkol dito, tuloy lang natin to. Anong paksa bukas? Ipapatuloy natin ito, no? Kasi po wala po tayong paksa ngayon Basta napag-usapan lang ang mga bagay-bagay. Hindi, may paksa tayo. Ang Anong paksa paksa? natin tinatalakay kung talagang totoo ang pahayag. Ito ang paksa natin. Kung totoo ang pahayag ni Rosita Trillanes, kaya siya ay nanalo sa Court of Appeals, bakit ang founder ng INC ay hindi nakulong? Yun ang paksa natin na tinatalakay. Sige po, bukas po. Ganito, Sige. Brother Jando, Brother Wendell, sana maintindihan niyo po Willing naman po kaming pumasok sa inyong programa at harapin yung usapin yan, pero may isang bagay po kaming ipagpapauna. Kami po ay The Revealers, mga Iglesia ni Cristo, but we are an official platform.
At yan ang nakalathala sa aming TikTok live at saka mga social media account. So basically, Brother Wendell, ang sa amin lang po ay aral sa aral, usap sa usap, no personal identification will reveal. Di, kasi yan nga sana yung request ko, Brother Jando. Since yung pangalan ng programa nyo, The Revealers, i-reveal nyo yung mukha nyo. Kami ang nagre-reveal mismo ng mga mali. I-reveal nyo yung mukha nyo. Hindi po, Para kaya po makita tinawag talaga- na the revealers para kasi makita kami kung ang naghahayag sincerity. ng mga maling aral. Kung sincere ba talaga kayo sa paghahayag ng katotohanan, dapat i-reveal nyo yung mukha nyo. Wala yung tagu-taguan. Si Brother Wendell at saka si Brother Jando po ang kausap ko. Matapang na kayo kasi nakatago kayo. Yan ang totoo dyan. So yun na lang, Brother Jando, kung ano pong masasabi ninyo. Kasi nakapag-usap naman po tayo ngayon eh. Sige. Bukas is magkakaroon tayo ng doctrinal talakayan sa pagitan ni Brother Wendell Talibong at saka ni Brother Midan ng The Revealers.